Naku po, malapit ng tumistigo si former Senator Antonio Trillanes. Ang sinasabi nga ng ilan, ngayon ay abalang-abala itong si former Senator sa paghahanda ng kanyang mga ipipresenta laban sa mga Duterte. Alam niya ang kanyang ginagawa. Matagal niya na itong ipinaglalaban. Napakabibigat ng mga akusasyon niya laban sa mga Duterte. Pero bakit walang ginagawa ang mga Duterte laban kay Senator Trillanes? Dahil totoo kasi lahat yan. Etong si former senator, hindi yan sumusuong sa laban ng walang armas. So yung kanyang mga ebidensya, yung kanyang mga resibo, ay siguradong overwhelming. Ang dami niyang gustong isang bulat na baho ng mga Duterte, lalo na po kay Sara Duterte. Totoo naman, dapat talagang pabagsakin itong mga Duterte. Totoo yan, dahil wala naman silang karapatang tumayo at maghari-harian, sambahin ang kanilang mga pwesto at abusuhin ang mga kababayan natin. Walang hiyain ang mga taga-suporta nila. Alam nyo mga diehard, matagal na kayong winawalang hiya ng mga Duterte. Pero bakit tuwan-tuwa pa rin kayo kahit ganun? Ang lala, eto, pati daw si Kitty Duterte. May bahong isasambulat si former Senator Antonio Trillanes. Hindi na bago siyempre yung kay Digong, kay Sara Duterte, kay Pulong, kay Baste. Eto, kasama rin pala si Hanelit at saka itong si Kitty Duterte. Itong mga ito daw ay tumatanggap ng drug money at ang total ng lahat ng kanilang tinatanggap ay 40 to 50 million pesos kada 6 na buwan mula sa isang drug lord. Ganyan kalala. Mantakin mo kung mag-flex ang isang Kitty Duterte ng kanilang yaman. Abay, di ba? Matindi. Pero yun naman pala ay galing sa droga. At kung iisipin mo, ang daming naperwisyo, ang daming nasirang buhay ng droga na yan. Tapos kuno sila ang galit sa droga at sila ang nagkunwaring labanan ang droga. Yun naman pala, lahat ng kanilang or napakalaki naman pala ng kanilang kinikickback sa mga totoong drug lords at malalaking manufacturer ng shabu. Kaya pala talamak ang droga sa Davao. No wonder